Ito may gagawin tayong isang Samsung Fold na nabasa sa swimming pool. Ngayon titingnan natin kung magagawa ba natin kasi patay itong unit na to. So sabi ng may-ari ay galing daw siya sa Samsung pero inayawan na sa Samsung, tapos tatry natin kung magagawa lang natin. So subukan lang natin dito guys kung kaya pa natin magawa. Ang mga corroded kasi guys, ito mga nabasa ng tubig ay nabasa ng swimming pool. So nilalagay ko dito ay yung W40 muna bago ako maglinis ng Hudson reducer para matanggal natin yung mga grounded dito. Importante kasi guys, yung mga kalawang-kalawang matanggal talaga natin. Yan, sunog na siya oh. Ito yung sa power section, sa may switch section to. Ang problema, mga basa din, nasunog na siya. So kailangan matanggal natin dito yung mga grounded. So importante dito guys, yung mga corroded malinis natin. Kung saan banda yung parte ng basa, doon lang ang lalagyan natin ng mga panglinis para iwas dami ng trabaho. Kasi pag lahat yan nilinis mo, dadami trabaho, tatagal tayo. Kailangan kung saan banda yung nasunog, doon lang natin lalagyan ng mga panglinis para ito guys, talagang sunog na. Hindi na tayo pwede dito na ito pa rin ang nakalagay. Mamaya papalitan natin to ng battery terminal kasi wala na talaga siya, nasunog na yung ilalim. Susubukan lang natin to kung mapapagana natin dahil galing na sa service center, hindi na inayawan na nila, hindi na raw magagawa. Motherboard na daw yung sira. So try na lang natin kung mapapagana natin to. Dahil meron siyang half shorted, tingin ko para sa akin ay mga linis-linis lang to. Ayan, wala na oh. Basag-basag na. Sunog na talaga siya. Ibig sabihin, matagal na nakababad to kasi sabi nung nagpagawa sa akin, almost 3 months na nabasa. Ayan, putol na yung terminal sa positive. Putol na siya. Ito, tanggal na rin oh. Tanggal na siya. So, hindi na pwede pag ganito. Papalitan natin yan. Lilinisin lang natin, tapos papalitan natin ng bago. Ayan, check natin isa-isa. Ayan, may basa din dito. Ayan, lagyan natin ng panglinis para matanggal yung kalawang. Ayan. Importante kasi dito yung mga ibang piyesa, kahit maliliit na piyesa, malaki ang value. Tulad nito, ito guys oh, sunog, basa din siya. Sa signal section kasi to, pag nawala yung mga contact niyan, mawawala yung mga signal. So importante yan na malinis talaga natin para sigurado na mawala yung mga grounded. So yun yung makukuha natin sa tiyaga. Tsatsagain lang natin isa-isa. Tapos bababad natin ng mga ilang minutes para mawala na yung mga kalawang. Ito guys, tatanggalin natin to, papalitan natin ng bago. Dahil hindi na to pwede dahil yung mga terminal nito nagsiangatan na, naputol na yung sa bandang baba na pin. So kailangan tanggalin na natin to. Medyo makunat lang. Makunat to dahil galing sa basa, may kalawang ning ilalim, medyo matigas na siya tanggalin. Tsatsagain lang natin tanggalin to. Ewan ko lang kung gagana to guys dahil inayawan na sa iba dahil motherboard na daw ang sira. Susubukan lang natin, malay mo mapagana. Ayan. Tigas. Ang tigas nito guys. Ang napakatigas. Ayan oh. Ayun, sunog na pala talaga. Sunog na yung ilalim. Wala na. Grabe yung positive na to. Matindi yung tubig na nakapasok dito. Yun ang mahirap pag may mga chlorine. Chlorine kasi. Mas maganda sana kung bagong basa pa lang, ipalinis nyo na kagad. Para minsan kasi pag ganun, nakukuha natin sa linis-linis lang eh. Pag yung bagong basa pa lang, ayan, good pa siya. Hindi na tayo mag-jumper dito dahil okay pa. Ayan. Yun yung problema natin pag namasa, dapat maaga palang palinis nyo na sa mga technician kasi para iwas na laki ng problema. Kasi madalas pag bagong basa, yun, madalas linis lang talaga. Pero pag matagal na nabasa, marami na nasusunog.
Ganun lang yun pag mga nabasa, pagawa nyo kagad sa mga manggagawa yung malapit sa inyo para hindi na lumala. Ayan. Pinalitan na natin ng bagong battery terminal. Tawag dito APC connector ng battery. Ayan. Dito na tayo sa may switch section. Dahil nasunog na talaga siya. Usually guys, itong mga fold 3, yung mga bago, yung mga bagong fold 3, wala to sa mga diagram, wala pang available. Ang gagawin natin dito, babypass natin kasi wala na siyang switch. Ito sa switch section to, yung sa power section, kaso sunog na yung capacitor. Ayan. Sunog na siya. So babaguhin natin yan kung may connection o wala. Kung walang connection, iibahin na lang natin. Mamaya tingnan natin. Hinangan muna natin para sigurado. Saka natin titest kung mayroon pa o wala na. Matindi itong pagkasunog dito dahil babad na babad sa tubig. Sunog na talaga siya. Nga lang, ang problema nito, wala sa ano. Ayan guys, test natin. Walang supply. Ibahin na natin to. Kasi mag-iba tayo ng power. Sa power switch, ibahin natin. Mag-jumper na lang tayo dito sa bandang taas. Pangalawa guys, sa pangalawang pin dito. Pangalawang pin. Ito yung jumper natin. Ayan, para malinaw. Sa pangalawang connector yan. Diyan ko jumper. Tapos, sirerekta na natin doon sa may flex. Para automatic naka-direct na siya. Para ma-power on natin dahil walang power ito. Try natin. Nasunog na kasi. Ang problema nito, hindi nagcha-charge, hindi nagpa-power. Ayan, try natin ngayon kung mapapagana natin. Ayan, jumper na ito. So, sa pangalawa to guys, doon natin lalapag. Subok lang kung gagana. Pag gumana, ayos. Pag hindi, ayos din. At least sinubukan natin kung mapapagana natin. Ayan, try na natin to. Ayan. Naka-jumper na siya, nakatago. So, ingatan natin yung pag-jumper. Kailangan hindi magdikit-dikit kasi importante yan guys. So, ang iniiwasan natin dyan na hindi magkaroon ng sunog. Kasi once na may mali tayo sa jumper, automatic magkakaroon ng short circuit. So, importante yan na hindi magkaroon ng error. Ayan, try muna natin. Balik muna natin yung mga likod. Saka natin titest kung magno-normal ba, kung gagana ba yung mga display niya, kung magpa-power. Kasi deadboot yung unit. Yan guys, payo lang sa mga nabasa na cellphone. Pag nabasa, pagawa nyo kaagad. Huwag nyo patagalin kasi pag pinatagal, marami na nasusunog. Di katulad pag bago pa lang nabasa, dadalhin nyo lang sa manggagawa. Ayun. Napagana natin, natsambahan. Yan guys. Yun lang yung ginawa natin. Nagrekta na lang tayo ng wiring. Ibang wiring na ginawa natin para ayun, gumana na talaga siya. Ayan, ayos. So, napagana natin at tsambahan natin yung unit ng Samsung Fold 3. Samsung Fold 3 to. Ayan, kanina patay, ngayon okay na. So, napakamahal tong unit na to. Hindi iningatan na may-ari. Nabasa kaagad nabasa sa swimming pool. Ayan. So, I hope na makatulong. See you in the next video ulit guys. Thank you.